Los Angeles Lakers handa nang makipag-trade sa Milwaukee Bucks para kay Giannis, naglabas na ng trade package. Pero bago ang lahat, kanina nga ay muling natalo ang Los Angeles Lakers laban sa Boston Celtics. Malaki ang naging kakulangan ng Lakers sa opensa at depensa na agad namang napansin ng mga manonood at analysts. Kahit na nagtala si Austin Reeves ng 36 points, hindi pa rin ito naging sapat upang mapanatili ang laban at pigilan ang pag-arangkada ng Celtics. Malinaw ding nag-struggle si DeAndre Ayton sa kanyang opensa matapos makapagtala ng 6 points lamang sa loob ng 28 minutes na playing time. Si Rui Hachimura ay may 13 points, ngunit may 2 turnovers na nakaapekto sa kanilang rhythm. Samantala, nag-step up si Gabe Vincent na nagtala ng 18 points, ngunit kahit na may ilang individual performances na maituturing na maganda, tinambakan pa rin sila ng Celtics at hindi naging kompetitibo ang kabuuang laro ng Lakers. Ayon sa ilang analysts, ramdam na ramdam ang kakulangan ni Luka Doncic sa opensa. Dagdag pa rito, ang pagkawala ni LeBron James at Marcus Smart ay malaking dagok sa depensa at leadership ng koponan. Sa kabutihang palad, inaasahan na makakabalik sa susunod na laro sina LeBron at maging si Luka, kaya't umaasa ang fans na magkakaroon ng malaking pagbabago ang kanilang galaw at intensity. Marami naman ang bumabatiko sa ginawang rotation ni Coach JJ Redick. Kita raw ang kakulangan ng Lakers sa depensa at outside shooting, ngulit hindi niya ginamit sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht na available naman sa lineup. Marami ang naniniwala na kung nakapaglaro sana si Vanderbilt ay mas lumakas ang depensa at kung nabigyan ng minuto si Knecht ay nadagdagan sana ang scoring at spacing. Dahil dito, marami ang nag-iisip na baka ibang resulta ang nakuha ng Lakers kung mas maayos ang naging rotation. Samantala, marami nga ang nagulat sa report ni Brian Windhorst ng ESPN na humiling umano ng trade si Giannis Antetokounmpo bago magsimula ang season bago muling mag-recommit sa Milwaukee Bucks. Ilang oras lamang matapos kumalat ang balitang iyon, mas pinainit pa ni Shams Charania ang usapan nang iulat niya nagsimula na ang pag-uusap ni Giannis at ng kanyang agent na si Alex Saratses at ng Bucks tungkol sa kanyang kinabukasan, kung sa Milwaukee pa ba ang pinakamainam niyang fit o mas mabuti nang lumipat. Inaasahang magkakaroon ng resolusyon sa mga darating na linggo. Ngayon, habang patuloy na nahihirapan ang Bucks at bumabagsak sa ibaba ng standings, tila may posibilidad na mawala nila ang kanilang superstar bago ang trade deadline sa Pebrero. Isa nga sa pinakamalapit na mapuntahan ni Giannis ay ang Los Angeles Lakers. Isa sa mga posibleng trade package na ibibigay ng Los Angeles Lakers ay sina Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Maxi Kleber, Dalton Knecht kasama ang mga first-round pick swaps sa 2026, 2028, 2030 at 2032 at isang 2031 first-round pick. Habang ang Lakers naman, matatanggap nila sina Giannis Antetokounmpo at Thanasis Antetokounmpo. Kapalit nito, maaaring isipin ng marami na hindi papayag ang Bucks kung wala si Austin Reeves, ngunit may posibilidad na hindi rin ito mahikayat mag-resign sa isang koponang posibleng mag-rebuild. Bagamat kulang sa star power ang balik ng trade, binabawi ito ng napakaraming draft capital. Sa 2031, kung halos 40 na si Giannis, maaaring napakahalaga ng pick ng Lakers. Sa panig ng LA, ang pagsasama ni Luka Doncic, Giannis, Reeves at LeBron James ay maaaring lumikha ng isa sa pinakamayamang playmaking lineup sa kasaysayan. At sa dami ng open looks na malilikha ni Luka, maaaring lalo pang tumaas ang kahusayan sa scoring ni Giannis. Makakapagbigay din si Giannis ng lakas sa kanilang frontcourt at magandang itandem kay Ayton dahil makakabuo sila ng twin tower pag magkataon.